data. Mula sa 2023, ito po yung huling data na meron ang DOST FNRI. Noong 2023 po, 39.8% ng adults ang obese. 2 years after, ngayong 2025 po, umabot siya ng 44.5%. So, biriin Halos nyo, kalahati. almost Mhm. 5 in 10, yes po. Almost 5 in 10. At obesity pa lang po yun, hindi pa po kasama ang overweight dito sa datos na ito. So, yung mga nanganganib maging overweight. So dito po sa 44.5% na prevalence ng obesity sa ating bansa, sa ating adults, makikita po natin na una, mas mataas po ang obesity sa mga kababaihan. Na-mention nyo nga po kanina yung PCOS, pagbubuntis, at sa natural na state din po ng ating mga katawan dahil mas marami po talaga ang body fat percentage ng mga kababaihan. Isa pa pong finding mula sa datos ng FNRI ay mas mataas ang obesity sa mga naninirahan sa urban areas. Meaning, yung Mhm. mga nasa city po, yung mga nasa mas sibilisadong lugar. Tapos, pangatlo naman po, meron ding trend sa yaman or Mhm. sa amount ng income ng isang household. So, makikita po natin na habang pataas ng pataas ang income ng isang household, pataas ng pataas din po ang kanilang rates ng obesity. So, yun po, ganun kalaki ang kaso ng obesity sa Pilipinas na sana po ay bumaba na in the next few years sa pagtutulungan po natin. Opo. Ma'am Bea, kanina nabanggit mo may overweight. Ano po ba ang pagkakaiba ng overweight dun sa obesity? Tsaka yung pagiging obese, di ba may parang level 1, 2, 3 yan? Yes po. So, ang pagkakaiba po ng overweight at obese, simply put, ay ang level ng kabigatan ng isang tao para sa kanyang height. So, dito po sa sinasabi nating obesity, ginagamit po natin ang certain cut-off standards mula sa mga pag-aaral na ano naman, authenticated naman. So, kapag po ang BMI nyo ay lumagpas na ng 25 kilograms per meters squared, pwede nyo po yung i-compute sa online calculators, ibig sabihin kayo na po ay obese. Ayan po. Pero tama ho ba na yung iba ho sa atin, lalo po yung mga nagji-gym, yung nagbubuhat po, Yes po. talagang may tendency po silang maging overweight kasi po yung bigat naman ng muscle. Kumbaga po, Yes po. lalo po yung halimbawa medyo maliit lang po yung tangkad nila, tapos ang laki ng kanilang katawan, di ba ho parang may tendency na hindi po mag-match yung kanilang BMI? Opo, so etong BMI po na sinasabi natin, isa siyang indicator na general lang po. Especially para sa ating mga atleta, yung mga very active individuals, ay mas hindi na po ito applicable sa kanila dahil ang BMI po hindi kinoconsider ang muscle mass. So, Ah, yun po, opo. just notable. Opo. Ma'am, nabanggit niyo ho kanina na pag urbanized po no yung kapag ka Yes medyo po. mayaman po yung syudad o lungsod, talaga hong tataas po yung mga bilang ng obese. At number Opo. two na reason, yung kinikita ho ng pamilya. Ano yung explanation dito? Actually, ngayon po kasi, bukod sa ating lifestyle factors na makikita natin na talaga namang rason ng pagiging overweight and obese ng isang tao, lumalaki na rin po kasi ang tinatawag nating obesogenic environment. Ibig sabihin, ang dami-dami pong factor sa ating kapaligiran na nagpapahirap sa atin na mag-maintain ng healthy weight. So for example po, paglabas natin sa ating bahay, makikita natin fast food, unhealthy Milk foods, teahan, pag-open Milk natin tea. ng, yes, may iced coffee, may Coffee opo, shop. pizza. oo. Lalo na sa kultura ngayon, 'di ba, parang everyday ka talaga mapapa-iced Correct. coffee, Mhm. mga frap. Tapos pag magkakain kayo ng coworkers sa labas, sa masarap na restaurant, so hindi na rin masyadong available ang ating mga healthy at whole foods at makikita ito lalo na sa mga urban areas. So, yun po yung isang factor. Siyempre, pag open mo ng social media, makikita mo ang daming nagmumukbang, yung mga bagong Mm, recommendations mm, sa mm. TikTok. So, marami pong factors na mas exposed po ang people in urban areas dito sa obesogenic environment na ito. Kumpara po sa rural areas, sa mga probinsya na siguro mas matagal na abot ng impormasyon, ng goods and deliveries. So, ayun po.
Opo. Doon din po sa pag-aaral, ma'am, nakikita na parang tumataas din ang obesity sa mga kabataan na edad 10 Yes hanggang po. 11. Kasi yung iba sa 10? atin, oo, Oo. 10 to 19. Yung iba kasi Mm. sinasabi, Ma'am Bea, partner, ang cute-cute kapag Pagka medyo mataba. chubby cheeks. Masarap pisilin yung pisngi, pero hindi po healthy yun, di ba? Yes po. So, isa rin po yun sa mga beliefs or nakasanayan nating mga Pilipino na gusto nating tanggalin sana na yung parents, of course, especially na i-promote ang healthy weight as early as childhood. Dahil may mga pag-aaral na rin po na ang mga obese na bata ay mas likely na maging obese din sa kanilang pagtanda dahil dito sa kabataan, nabubuo yung food habits natin, kung ano yung mga food preferences paglaki natin kapag nasanay tayo sa chichirya, sa mga sweets. Syempre, yun din yung hahanapin natin pagtanda na mahirap na talaga baguhin dahil habits na ito. So, dito po sa childhood obesity, in-urge po natin ang parents talaga at ang caregivers na maging responsable po sa pagpapalaki ng kanilang anak at pwede naman maging cute kahit hindi masyadong chubby or mataba. Mhm. Opo. Ma'am, dun sa binanggit niyo pong datos kanina mula po sa DOST, number 1 po ang National Capital Region kasi ang daming Yes po. fast food, tapos wala ka namang malakaran dito, Correct. wala namang, alam niyo yun. Baka hindi ligtas Oh, lakarin. oo, maglalakad ka dito, puro usok naman. Correct. Pero ma'am, actually, number 2 po, Cordillera Administrative Region o CAR. Yes Would you po, know po, very tapos interesting. number 3, Central Luzon. Okay lang yung Central Luzon dahil nga Malapit lang halos ito sa Metro Manila, katabi lang ng Metro Manila. Pero yung CAR po, CAR. bakit po Cordillera Sa ang Baguio number yun, di 2? ba? Opo. Actually, hindi pa po conclusive yung dahilan kung bakit nga number 2 ang CAR, pero pwede po itong mailink sa services ng gobyerno, sa available na public spaces for physical activity, tsaka yung mismong nutrition education ng mga tao doon. Pero of course, wala pa po tayong komprehensibong study na nagsasabi kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit dito sa CAR, mabundok po ito, di ba? So, Yes. siguro Baka yung mga tao, baka malamig, mahirap magpawis. Oo. Hindi kaya reason Hindi. din po, siya? factor din po yun kasi factor din ang temperature sa pag-burn natin sa basal metabolic rate natin. So that may be a factor. Pero para sagutin po itong tanong nyo, we would have to have more conclusive Mm. studies and results. Opo, dito yung Mount Pulag, ganun, Yes Apayao, po. Kalinga. Baka nga kumbaga kahit ang kinakain nila doon ay gulay, Aha. pero baka nga po dahil malamig, kahit magtatakbo ka, hindi ka Hindi ka magpapawis eh. papawisan. Oo. Siguro Possible din po po. sa food quality nila, yung mga type ng pagkain na kinakain. Or yun po siguro. Kumbaga kailangan pa ng mas malalim na pag-aaral Opo, for on. pagkaan. Opo. Ma'am Bea, ano pong dapat edad? Halimbawa, as early as ilang taon po ba yung bata na dapat magkaroon na tayo ng intervention? Kasi kung makita natin na nahihilig siya sa chichirya, tapos kung hindi kumakain ng gulay, Hotdog. syempre, si mami naman ayaw pabayaan yung anak niya na magugutom. Lulutuan niya ngayon yung Yes po. hotdog, di ba? Yung chicken nuggets. Yan, Oo. mga ganyan. Diyos ko po. Ilang taon ba dapat magkaroon ng intervention nang sa ganun, ma'am, hindi po sila maging obese? Actually, the best time po talaga, the earliest time should be now. As soon as possible po talaga. Kaya even sa kabataan po, kakasilang pa lang ng sanggol at kaka-start pa lang niya mag-complementary feeding, meaning pagkatapos ng breastfeeding, kakain na siya ng mga malambot na pagkain. As early as that period of age po, in-encourage na po natin ang mga magulang na whole foods ang gamitin, exclusive breastfeeding, whole foods. So as much as possible, wala yung mga commercially produced complementary foods. So mga minasang gulay, Mga whole patatas, grain. carrots, ganun, Yes no? po. Kalabasa. Kasi Kalabasa, as tama. early as that time po, naapektuhan na yung taste buds ng mga bata. And of course, as they grow into toddlers, dun sila masasanay. So, we can use yung mga masasarap na chicken nuggets, hot dog na nasabi niyo po. Syempre, hindi naman po natin kaaway talaga yung mga ganong food products, especially sa ating mga households na wala masyadong budget for food. So, what we can do is we can always incorporate healthier options kasabay ng mga affordable options. So, kunwari po sa hotdog, ayaw talaga ni baby or ni
ng toddler natin na kumain ng healthier foods, pwede po natin ipagsabay, lalo na kung napapansin ni mommy na parang medyo nagigain na ng weight ang anak ko. So, through those inclusions ng healthier food, instead of just removing yung na-enjoy nila na part sa kanilang pagkain, is a good way to slowly change the diet of the child. Ma'am Bea, paano naman halimbawa sa mga young professionals, sa mga nagtatrabaho, dahil nga yung, kumbaga yung oras sila papunta sa trabaho, Wala nang time eh. tapos 8 hours sa Mm. trabaho, pag uwi mo 2 hours, wala ka na halos pahinga. So, kumbaga kailan mo ano yung pag-ehersisyo mo? 'Di ba? Paano mo pagkakasyahin yung oras mo na yon na kumbaga itutulog mo na lang, Ma'am Bea? Opo. So actually, we can, minsan po kasi 'di ba iniisip ng mga tao na, eto na, magpapapayat na ako, healthy lifestyle na ako. They expect big changes. So ito, mag-subscribe na ako sa gym, mag-aalat na ako ng 2 hours a day para mag-exercise. Salad na kakainin ko every lunch. Yung mga ganong pagbabago po na usually ang ginagawa ng mga tao ay okay naman po, of course, sa mga kayang panindigan. Pero we also want to include sustainable changes. So small, specific, and sustainable changes. So, tatlong S po yun. Small, specific, and sustainable. So, example po, kunwari, pumapasok po kayo sa trabaho na, sa mga ating kababayan na nagko-commute dyan. Siguro may part kayo ng commute nyo na kailangan nyo mag-tricycle o mag-jeep or opportunities for physical activity, for walking. Pwede po natin i-maximize yung time na yon para maglakad at gumalaw-galaw ng mas maigi. Tapos kung sa umaga naman po ay siguro pawis na kayo, pwede niyo po siya i-maximize sa pag-uwi naman. So, pwede rin po kayo dumaan sa, kunwari, pag-uwi galing work, bumili po kayo na healthier options. Kung yung options po sa inyong workplace ay usually unhealthy, fast food, high calorie, low nutrient foods, sa mga madadaanan niyo po establishments or kung may palengke, okay din po, i-maximize nyo na rin po yung time na yun para bumili ng mga food options na sa tingin nyo ay mas makakabuti sa inyong health. So, hindi po siya malakihang pagbabago ng lifestyle. Pwede po tayo humanap ng small opportunities or gaps for improvement or inclusion ng healthier habits na pwede natin gawin. Opo, Ma'am Bea, kayo po sa National Nutrition Council at sa DOH po, no? Isinusulong nyo rin po ba na yung mga binibili nating pagkain meron ng yung parang caloric content niya, yung parang front of pack, kung tama ako ng term, packaging na parang ito, mataas to sa fats, ito mataas ang calorie, pero mababa ang protein, yung mga ganun po. As of now po, wala pa. Since kahit in the workplace, ongoing po actually ang initiatives with different LGUs sa pagpapasa ng ganitong Kasi bills kailangan ng or batas, no? ordinances. Yes Kailangan ng po, batas. kailangan po talaga. Kung hindi po batas, pwede po sa ating kanya-kanyang institutions na mag-implement ng ganito para maagapan agad. Dahil useful nga naman po talaga yun para sa ating consumers, lalo na sa walang background sa nutrition. Pero ngayon po ongoing ang efforts ng National Nutrition Council, DOH, and other partners sa pagsulong ng ganitong inisyatibo, ang pag-increase ng consumer knowledge and awareness sa kanilang kinakain at the national level. Yun po. Opo. Kasi pagka yung sa kasalukuyan pong setup natin, yung mga gano'n nasa likod, di ba? Tapos ang liit-liit. Ang hirap basahin. Minsan nga iniilawan ko pa ng flashlight kasi nga sabi ko, ba't hindi ko naman mabasa? Hindi mabasa. So, meron kumbaga po nananawagan po ang ating ahensya na magpasa ng batas on a national level. Yes po. So ongoing po talaga, ngayon po na-approve na po ng NNC Governing Board ang Philippine Nutrient Profile Model. So isa po itong tool na mag-enable para mapasa yung iba't ibang batas sa pagpapabuti po na ating food environment sa Pilipinas. Ma'am Bea, ano po para sa inyong palagay, yung mas epektibong pamamaraan para pumayat? Kasi nauuso ngayon, meron yung calorie deficit, merong OMAD, yung one meal a day, tapos merong keto diet, at kung ano-ano pa. Sa inyong Yes po. palagay, Ms. Bea, ano po yung epektibo na kayang-kaya ng isang ordinaryong mamamayan? Very simple lang po talaga yung solusyon sa pagpapababa ng weight or pag-attain ng healthy weight. So, dalawa po. First is to move more.
Gumalaw po tayo kahit sa ating mga office. We can do 5 minutes of physical activity every hour, every 2 hours. Kung nakaupo po tayo the whole day, pwede po tayo mag-squats, maglakad-lakad sa ating office. Sports. Masaya nga po ako na nakikita ko na booming po ang fitness Pickleball. culture ngayon. Pickleball. Opo, tama po. Dumadami na po yung nagpe-pickleball, badminton, running. So, we also encourage people to join communities kasi nakaka-encourage din po talaga yun. So, move more, of course, through whatever means we find applicable to our lifestyles. And second, eat right. Note na hindi eat less. So, eat right po dapat ang Mm. ating ino-observe. Meaning, kung marami po tayong kinakain na sa tingin natin na healthy, mataas sa sugar, fat, salt, pwede po nating tupalitan paunti-unti ng whole foods. So, whole foods talaga po ang pinaka-okay para sa pagbabawas ng weight dahil una, wala itong masyadong preservatives, wala itong masyadong chemicals, at mas mababa po ito sa calories at mas nagpapabusog ito sa atin. So move more, eat right. So ayun po. Opo, yung tanong ni Angel po para sa abot kayang pagpapapayat. Ang tanong ko naman po para po dun sa mga Yes. medyo alta sosyedad Yan. na may pambayad po na magpaturok ng Kung ano-ano man yung mga yung mga lemon yan. ganyan. Mare-recommend po ba yun ng NNC yung halimbawa po yung mga Ozempic, Tirzepatide na talaga raw pong kapag ikaw ay nag-inject nun after a month, parang Papayat kalansay, ka. parang Oo. kalansay yung itsura mo. Safe ba yun? Oo, safe ba yun? At maire-recommend nyo po ba yun? Actually, yung mga gamot na yun po kasi ay dapat po nire-reseta talaga ng isang doktor. So kung ikaw po ay isang taong naghahanap ng mga solutions para magpapayat, lalo na kung kaya namang i-address ng lifestyle ito, dahil lifestyle talaga is, lifestyle interventions are the best intervention since sustainable po sila. Ito po talaga ang nire-recommenda natin. Pero sa ating mga kababayan na siguro sobrang obese na nakaka-observe na sila ng different health issues, yung mga kung ano-ano sakit, it's really better to consult a doctor na po on this. And you can discuss with them whether is it right to go on this medication or kaya pa po ba nito ma-address ang lifestyle. Dahil itong mga medications na po ito, although they can decrease our weight, hindi na naman po nito nababago ang ating lifestyle, Lifestyle yung pa mga rin, food no? habits, preferences. So when we go off these meds, parang band-aid solution lang din po siya. But of course, this is just for the general public na wala namang ibang dinadamdam. So best po talaga to consult a doctor. How about yung drinking ng mga mayaman daw po sa L-carnitine? Yung parang hindi ka daw magugutom, di ba? Pag ininom mo yung kape na yun, may ganun mga kape kasi na hindi ka na daw magugutom. Ayun ba, okay ba yun, Ma'am Bea? Kasi ito yung ano na kumbaga sa online, meron na rin. Yes po. Nauso po talaga yung ganito, pero yung gusto po namin i-note ay na yung mga ganitong produkto po, lalo na kapag biglang nagpa-viral or sumisikat sa social media, tapos after a while parang mawawala na rin naman, they usually offer us false promises and instant results at that. So kapag nakaka-recognize po tayo ng mga trends or viral products na sinasabi makaka-lose ka ng weight in this amount of time, it's better to be vigilant po sa paggamit nito. Since of course, ang nagpapabawas po talaga ng weight sa atin ay ang increased physical activity and proper diet. So yun po. Siguro yung mga produkto na po yun ay they influence either our diet or physical activity. But we can't rely on them solely. Na feeling natin, pag ininom natin tong drink na maraming L-carnitine, ay papayat na tayo. Magic Pero ba, magic? yung kinakain naman po natin ay sobra pa rin para sa ating kailangan. Opo, siguro po panghuli na lamang po ang mensahe po ng DOH, ng National Yes po. Nutrition Council sa mga nakikinig at nanonood ngayon ng mga magulang o kaya po yung mga kabataan na nakikinig po ngayon. Okay, sa ating mga tagapakinig po,
gusto po naming ipaalala mula sa National Nutrition Council at Department of Health na hindi po talaga kailangan na biglaan ang pagbabago. So small baby steps, small, specific, and sustainable steps, tamang pagkain, regular na paggalaw at pag-ehersisyo, at pag-iwas po sa mga matatamis, maalat, mamantikang pagkain ay malaking tulong na po sa pagpapanatili ng ating healthy weight. So this is not just a personal project po para sa ating pag-post sa social media, but this is really an investment for our health and the health of our families in the future. Maraming salamat po sa Thank you, Ma'am pag-imbita sa Bea. amin. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po at mabuhay ang National Nutrition Council. Ang NNC, meron silang programa sa atin nung mga nakaraang taon, no? Longest